Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may North EDSA. Isang magandang balita, ayon pa sa Department of Transportation, tuloy na ang construction ng Common Station Project. Inaprubahan na ng gobyerno at binigyan na nga ng clearance para tapusin na ang project na ito. Kung babalikan natin, 7 years na nga ang nakalipas, hindi pa rin natapos ang Common Station. 2 taon lang dapat ang construction sa proyektong ito. Kung maalala nyo, early this year, kinansila na ng gobyerno ang kontrata ng 2 kontraktor na gumagawa nito. After na ma-delay pa rin ang proyektong ito at hindi pa matapos pagkalipas ng almost 7 years. Ang Light Rail Manila Corporation na nga ang napili natatapos sa Common Station Project. Kasama nila dyan ang Sumitomo Corporation. Ang LRMC ang operator ng LRT Line 1. Makikita naman natin hanggang sa ngayon wala pa ring release dito sa bagong linya na dadaanan ng LRT Line 1. Dito sa ilalim, sarado pa rin ang bahaging ito ng EDSA dahil nga hindi pa tapos ang Common Station. Isa pang project ang malapit na matapos, ito naman ang Trinoma Exchange. Connected na yan dito sa Common Station. Alam nyo, mas nauna pa itong natapos. Ito na ang bagong terminal ng Trinoma. Connected na rin yan doon sa mall. Andito tayo sa kabilang dulo ng Common Station. Ito ang Building A at connected na rin yan dito sa Building B na connected naman dito sa MRT 7. Nandito sa Building A ang MRT 3 at LRT Line 1. Pagkalabas mo ng station, dadaan ka dito sa Building B, ang hallway, at sasakay ka dito sa MRT 7 at vice versa. Tatlong railway line ang magkakaroon ng station dito sa North EDSA. Kaya nga tinawag ito na Unified Grand Central Station. Ito pala yung isa sa mga dahilan ng pagka-delay ng Common Station Project. Ang ginawa nilang bagong linya ng LRT Line 1 mas mataas at ikukonek sana yan dun sa may dulo pero hindi magkatugma. Kaya yan ang gagawan pa ng paraan ng bagong kontraktor na tatapos sa proyektong ito. Ganito na pala ngayon ang progress sa ginagawa na MRT 7 North Avenue Station. Ayan, makikita naman natin meron ng wall dito sa tapat ng Sky Dome.
Mapapansin din natin na dikit ang station dito sa Sky Garden. Pero magkakaroon ng redevelopment ang SM North EDSA. Sa tingin ko iuurong nila yung Sky Garden at dito na sa harap ang drop-off area o driveway ng SM North. Sa year 2028 or 2029 pa magsisimula ang major redevelopment ng SM North. Para sa mga magtatanong kung ibabalik pa ba yung walkway mula SM North papunta doon sa Trinoma, sa tingin ko hindi na dahil dito na nga dadaan sa loob ng MRT7 station. Sa may concourse level area ang mga commuters na tatawid mula Trinoma to SM North at vice versa. Mababa lang ang vertical clearance ng North Avenue Station, nasa 5.5 meters lang. Ito naman yung kabilang dulo ng Trinoma Exchange, ang bagong terminal ng Trinoma na magbubukas na sa mga susunod na buwan. Abangan natin. Maganda pala dito sa bagong Trinoma Exchange, parang mini version ng One Ayala. Eto na nga, tapos na ang bagong Mindanao Avenue entrance ng Trinoma. Dito pala sa tapat ang North Avenue Station naman ng Metro Manila Subway. Konting lakad lang. Pero sa tingin ko magkakaroon dyan ng elevated walkway papunta doon sa MRT7. Ito na ang bagong logo signage ng Trinoma. May garden pala dito sa harap. So ayan, ongoing pa rin na ginagawa ang Metro Manila Subway North Avenue Station. May bagong dog park na pala dito. Tapos na rin ang renovation dito sa baba ng Sky Garden. Akala ko ba dog park, bakit cat na mataba ang nandito?
Tapos na rin ang renovation dito sa loob ng mall. Dito naman tayo sa taas ng Sky Garden. Maganda yung ginawa nila na mga mini garden. Ang ganda ng playground area dito. Tapos na rin ang renovation dito sa cinema. Mas dark na kulay ang ginamit nila. Wow, tingnan nyo naman, napakaganda ng atrium. May giant LED screen na nga dito sa gitna. Anong masasabi nyo sa mga latest na development dito sa North EDSA? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!